Kamusta ka? Ako si Kuya Paul and welcome sa Growing Christ. Pag-aralan naman natin ngayon kung paano gumawa ng textual sermon. Ang textual sermon ay isa sa mga paborito kong gamitin sa paggawa ng sermon outline dahil ito ay napakasimple ng structure dahil ang main points and subpoints ay manggagaling mismo sa Bible verse na ituturo mo. Bukod pa dito, para rin itong isang expository sermon dahil ang context ay manggagaling sa mga verses na nakapalibot dito, kaya naman mas makakaiwas tayo sa anumang error when it comes to context, principles, doctrines, and application. Sa textual sermon, ito ay ang literal na pagpapaliwanag at paghihimay-himay ng isa o ilang mga Bible verses na nakapaloob sa isang chapter upang maipaliwanag kung ano talaga ang mensahe at konteksto nito. Sa textual sermon, mahalaga na ang gagamitin na Bible version ay ang word-for-word translation katulad ng King James Version, NASB, and ESV. Sa pag-aaral nito, ang gagamitin ko ngayon ay ang King James Version. Kaya tara, simulan na natin ang paggawa ng textual sermon. Step 1. Choose a passage. Sa pagpili ng text, mahalaga na ito ay iyong ipapanalangin at hingin sa Panginoon kung ano ang nais niya na ituro mo. Maaring mangusap sa iyo si Lord at makapagbigay siya ng Bible verses mula sa iyong daily devotion, Bible reading, Bible study o sa pakikinig ng mga sermon preaching. Iwasang pumili ng Bible verse base sa kung ano ang iyong nararamdaman dahil maaaring ito ang magiging kalalabasan ng iyong outline. Para mayroong tayong example, ang gagamitin natin na Bible verse ay isa sa commonly misunderstood ay ang Romans chapter 8 verse 28. And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. Kung babasahin lang natin ito, believer man o non-believer, faithful na Kristiyano man o namumuhay sa kasalanan, para bang ang lahat ng bagay ay magiging maayos at lahat ng problema na pagdadaanan ng isang tao ay lulutasin ng Panginoon at magkakaroon ng happy ending. Pagkatapos nating makapili ng Bible verse o passage, punta na tayo sa step 2. Study the background. Mahalaga na malaman natin kung sino ang author, sino ang kausap niya, panahon at lugar kung saan ito naisulat. May mga book sa Bible na wala ang ilang mga detalye na ito, pero kung wala, kung ano lang yung mga information na pwede nating makuha. Sa ating example, ito ang kaunting background ng Book of Romans. Isinulat niya ang epistle na ito para sa mga mananampalatayang Kristiyano na taga-Roma. Panahon at lugar ng pagkakasulat, isinulat ni Apostle Paul ang Book of Romans noong bandang AD 57 sa panahon ng kanyang ikatlong misyong paglalakbay, marahil habang siya ay nasa Korinto. Para kanino ito isinulat? Ang sulat na ito ay ipinadala sa mga Kristiyano sa Roma na binubuo ng mga believers na Jews and Greek. Hindi pa nakakarating si Pablo sa Roma sa panahon ng pagsusulat pero ipinahayag niya ang kanyang pagnanais na makarating doon. Ang purpose ng liham, isinulat ni Pablo ang Book of Romans upang i-present ang detailed and systematic theology katulad ng justification by faith, sanctification, and God's plan for Israel and Gentiles. Hinangad din niyang tugunan ang mga hidwaan sa pagitan ng mga Kristiyanong Hudyo at Hentil at ihanda ang simbahan sa Roma para sa kanyang nalalapit na pagbisita at misyong gawain sa Espanya. At ito na, base sa mga nakuha nating information at kung babasahin natin ang chapters 7, 8, and 9, makakakuha tayo ng idea na si Apostle Paul ay nagtuturo patungkol sa ang tao ay makakalaya sa kasalanan kung ikaw ay kay Kristo. Si Kristo ay namatay hindi lang para sa mga Hudyo, ang kaligtasan ay para sa lahat. Ang tunay na kasiyahan at kapayapaan na nagmumula sa Panginoon ay makakamtan lamang ng isang tunay na mananampalataya kay Kristo. Ilan lamang ito sa mga information na nakuha natin para magkaroon tayo ng idea at makuha natin ang konteksto ng Romans chapter 8 verse 28. At ganun din ang gagawin mo sa mga mapipili mong Bible verse. Para malaman mo ang background ng isang book sa Bible, bibigyan kita ng ilan sa mga reliable na websites na pwede mong pagkuhanan ng background. Pagkatapos nating makuha ang background or context ng Book of Romans, maaari na tayong gumawa ng introduction. Para sa ating halimbawa, ang napili kong introduction para sa Romans 8:28
ay ang ant colony. Ito ay dahil ang mga langgam ay alam nila kung ano ang kanilang purpose at trabaho. At kahit magkaroon pa ng mga trahedya, sila ay nagpapatuloy sa pagtupad sa kanilang trabaho at iisa ang goal nila. Ito ay para mapagsilbihan ang kanilang queen. Katulad sa isang Kristiyano, kahit ano ang mangyayari sa buhay natin, tayo ay dapat nagpapatuloy sa kung ano ang pinapagawa sa atin ng ating Panginoon. Punta naman tayo ngayon sa step 3. Break the verses into small parts. Ganito ko dinivide ang Romans 8:28 para mas malinaw ang exposition natin sa verse na ito. Pagkatapos kong ma-break into small parts ang Romans 8:28, ito na rin mismo ang magiging mga main points ko. Kung mahaba ang time mo para makapagturo, pwede kang magdagdag ng mga subpoints. Ito ang halimbawa ng outline ng Romans 8:28. Ito ang halimbawa ng outline ng Romans 8:28. First point, and we know that all things. Second point, work together for good. Third point, to them that love God. Fourth point, to them who are called according to His purpose. Sa bawat points, tingnan mo ang mga kahulugan ng mga mahalagang salita at pag-aaralan mo kung ano ang meaning nito sa original language. Sa Old Testament, ang kadalasang ginagamit na salita ay Hebrew at may ilang mga Aramaic. Sa New Testament naman ay Greek. Pag-aralan mo yung meaning ng mga mahalagang salita para maunawaan mo kung ano talaga ang mensahe na ipaparating na nagsulat ng book na pinag-aaralan mo. Tandaan mo na iba ang kultura nila kaya hindi natin pwede na ipareha sa panahon at kultura natin ngayon. Kapag naayos at natapos mo na ang step 3, punta na tayo sa step 4. Ito ay ang application. Sa application, maaari kang gumawa ng 3 hanggang 5 lesson and application. Para sa halimbawa, magbibigay ako ng 3 lesson and applications according to the context of the verse. Lesson number 1, God is sovereign over all things. Lesson number 2, be patient and wait for His perfect timing. At ang lesson number 3, God has a purpose in your life. Alam mo ba na kung ikaw ang gagawa ng outline para sa Romans 8:28, marahil iba ang revelation na ibibigay sa iyo ng ating Panginoon. Punta na tayo sa pinakahuli. Ito ay ang conclusion. Sa conclusion, dito mo na ibibigay yung pinaka-message in general ng outline mo. Dito mo na din babanggitin ang call to action mo o mga challenge sa mga listeners mo. Sa conclusion, dapat na itataas palagi ang pangalan ng ating Panginoon at huwag ang ating sarili o sinuman. Mahalaga din na sa kahit anong pagtuturo mo, sa kahit anong topic, huwag mawawala ang touch ng gospel or salvation. Dahil hindi natin alam kung sino sa mga nakikinig natin ang talagang may relasyon na sa ating Panginoon. Pagkatapos mong maihatid ang conclusion, dito ka na magtatapos sa panalangin. Sa pagtatapos, kung mayroon kang mga katanungan, mag-iwan ka lang sa comment ng video na ito. Salamat sa iyong pakikinig at sana ay magamit mo ito para ma-share mo ang Word of God sa maraming tao. Palagi mong tatandaan na mahal ka ng ating Panginoon. Muli, ako si Kuya Paul ng Grow in Christ. God bless!